So yun mga padi, ito dala natin ngayon ang motor na sikat no sa buong Pilipinas. Kahit saan makakakita ka na ito, Honda Click. Bibigyan natin siya ng konting review, papakita ko sa inyo at tatalakayin din natin kung bakit napakadami no ng naka Honda Click. At thank you kay Papa Brian doon sa tropa natin sa pagpapahiram itong kanyang unit. Hanap tayo ng spot, papakita ko sa inyo yung motor and kwentuhan tayo. Let's go! Kahit saan makakakita ka ng Honda Click. Napakadami. Ayun, Honda Click. Ayun, Honda Click. Diba? Honda Click. Oh. Ay. Solid talaga Honda, yung engine ng Honda, no? Hindi ko maigakaila, no? Kahit na Yamaha user tayo all the way, simula ng una. Napaka-smooth talaga ng engine ng Honda. Oh? Ow! Oh, yan, Honda Click. Honda Click. Napakadami. Oh, yan, Honda Click ulit. Diba? Kahit saan, makikita mo Honda Click. Honda Click ulit. So, gamit siya, no? Talagang kahit saan ka lumingon. Ito na yung bagong Mio ngayon. Dati, noong mga taong 2015, mga ganyan. 14, 15, 16, 17. Panay Mio Sporty naman yung makikita mo. Like Mio i125, Mio Soul i125, Mio Sporty. So, yun yung prime ng Mio, no? Pero, netong 2020 pataas is Honda Click na, no? Para sa akin, ang namamayagpag na scooter na may pinakamadaming may gamit. Di tayo sa tahimik na lugar. Ayun mga padi, ito yung Honda Click version 3 ni Papa Bry. At syempre makikita nyo, may tatak natin yan, no? Tano, automatic, yeah. At yun, tara, kwentuhan tayo mga padi. Bakit nga ba sobrang dami, no? Ng mga Honda Click sa kalsada. So, bibigyan ko kayo ng 10 na rason kung bakit. So, unahin na natin, fuel efficient. So, kilala naman natin yan na isa sa mga buwaka ng shit na napakatipid talaga sa gas. Sa fuel consumption niya na 46 km per liter hanggang 50 km per liter, talagang sulit na sulit, no? Yung inyong gasolina. So, sobrang layo ng mararating nyo dun sa fuel consumption na yun. Isipin mo, 50 kilometers. Puta, mula dito sa amin hanggang Maynila, sabihin natin 30 kilometers. So, hindi ka gagastos ng 1 litro. Kaya sobrang dami din na may gamit nito na rider. Like Grab, Panda, Lalamove. Kasi nga, eto yung pinakapanalo dun para sa mga ganong trabaho. Kung working horse yung motor mo is talagang sulit na sulit dahil sa 50 km per liter. So, syempre, hindi naman na totoong 50 km per liter yon. Base sa napagtanungan ko sa mga tropa naka Honda Click before is around 46 to 45 km per liter. Pero syempre, sobrang tipid pa rin nun mga padi dahil yung NMAX natin is ngayon, as of now, is 33 km per liter. Ayun yung number 1 na reason kung bakit ang daming naka Honda Click at bumibili at tumatangkilik dito sa motorsiklo na to. Kaya siya yung namamayagpag ngayon. Yun yung pinaka main, no? Yung kanyang fuel efficiency. Pangalawa sa listahan natin mga padi ay yung kanyang maintenance. So, affordable lang yung maintenance like engine oil, air filter, gear oil. Yun lang. Pagka nasa checklist mo yung tatlo na yon at daily mo ginagamit yung motorsiklo mo, talagang hahaba ang buhay nitong Honda Click na to. Like 1,000 to 1,500 change oil ka. Ganun lang yung gawin mo simula paglabas mo sa kasa. Talagang sulit na sulit sa itong motorsiklo na to, no, mga padi. Syempre, sabay nyo na yung spark plug. Gawa kayong checklist nyo. Spark plug cap. Coolant, salinan nyo pagka paubos na. So, sabi ng may-ari sa ating kanina ni Papa Bry is yung coolant niya ay nagbawas na. Kaya, re-refillan nyo lang yon. So, yung coolant, sobrang mura lang nun. Makakabili kayo ng galon nun na papatsi-patsi nyo lang magagamit dahil salin lang kayo ng salin pagka yung nakikita yung ubos na. So, ang coolant niya mga padi, dito yung tinginan yan eh. So, by the way mga padi, no, yung engine ng Honda Click version 3 is same lang din naman dun sa mga nauna. 125cc na single overhead cam at FI engine na powered ng ESP Plus para sa performance niya na napaka-smooth na talaga namang solid na solid. So, libot ko muna kayo, no? Putuli muna natin yung mga rason at bibigyan ko kayo ng review about dito. So, brakings natin, wala siyang ABS. Meron lang siya combi brake system. Like, pag nag-press ka dito, is magkakaroon din dito sa unahan. May percentage siya, kaya sobrang safety lalo na sa mga beginner rider na naghahanap ng motorsiklo. Saktong-sakto to dahil kahit na isa lang yung ma-brake mo, magbe-brake din yung kabila. Kaya, iwas skid, iwas dulas, iwas jalembong. At disc brake tayo sa unahan mga padi.
single pot na caliper. At sa likod naman is drum brake po tayo. Ayan. And ang kanyang tires, ito yung nabago dun sa B1 sa B2. Dito kasi sa B3 mga buddy is ang nakakabit na mags, no, napansin ko is yung pang Honda Click 150. And yung tire, ganun din, mas malaki na 100 by 80. 14 ang kanyang wheelbase. At sa unahan, meron tayong 90 by 80, 14 din. So, yung mas malaking gulong na nilipat nila dito sa version 3 na ginaya na nila sa 150 is sobrang nakakatulong lalo na sa mga long ride. Pag may mga bako, tayo na, kahit saldaki mo, baliwala. Dahil nga, mas stable na yung mas matabang goma. At sa mga bangkingan is laban din naman. At syempre mga buddy, meron yung handbrake dito. Yan. At sa kanyang ilaw, daytime running light niya, eto, na napaka-pogi. Meron siyang parang kilay na masungit. And LED na yan, buo, lahat. Hanggang likod, ganun din. Ayan, LED. At nandito pa rin at binila na ni Papi ng supporter dahil nga ang issue dito sa Honda Click, lalo pag may angkas ka, minsan natatamaan ng paa to, nababali yung kanyang signal light. Kaya yan, mas maganda na merong bracket. Kaya para safe. And syempre CVT natin, nandito napaka-smooth ng engagement from engine, deliver ng power sa CVT. Ayun yung talagang hindi ko maikakaila, no, na napaka-solid pagdating sa Honda. At yun, makikita nyo dito, grabber niya stock pa rin and meron siyang bracket na lagay ng top box. At kung mapapansin nyo, hindi na tinanggal yung grabber na stock. Nandito lang yung kanyang bracket ng top box. So, ang brand nito is, ayan, Raptor. Pagka trip nyo, pwede nyong i-check. Isa pang buying point dito kung bakit ang daming naka-Honda Click is etong kanyang under seat compartment na 18 liters at napakalaki. Kasya half pace dito. At yun, fuel capacity natin. Dito fuel tank sa ilalim ng upuan. 5.5 liters po. At syempre, hindi lang doon nagtatapos yung kanyang storage. Meron din tayong gulay board dito na talagang hindi naman ganong kalapad pero soya na din. Kasi sa Edmax, Aerox, wala siyang ganto. So, mas malaki yung mas na ilalagay nyo dito sa gulay board compare dito sa loob. So, pwede kang maglagay ng malalaking kargada mo dyan. At syempre, meron siyang matting. At nandito yung kanyang battery. Shock natin sa likod mga buddy. Eto. Maganda din sa Honda yan, no? May cover yung kanyang piston sa loob. So, yung mga putek, hindi pumupunta doon sa rubber. Kaya yung stock shock is mas makunat dahil meron siyang cover. Ayan, no? Built-in yan. Plastic. At ito yung pinakagusto ko dito. Dati kasi previous na mga Honda Click is, like sa B2 is wala pa siyang ganito. Ayan, no? Wala pa siyang, may bulsa siya dito pero walang charging port. Dito meron na, ayan. At USB ready na siya, kita nyo. Hindi na kailangan ng adapter. Sasalpak nyo lang, then all goods. Tingnan natin kung kasya itong phone natin. At tingin ko malalim. Ayun, lalim niya. Wala ka ng problema. Lalo sa mga rider natin, hindi pwedeng malulubat kayo sa kalsada dahil sa mga deliveries. So, magandang upgrades tong ginawa ni Honda dito na meron na siyang charging port. At pangatlong rason kung bakit ang dami, no, ng naka-Honda Click ay dahil siya ay Honda Click automatic scooter. Ayun yung pangatlo natin. Dahil ito ay automatic scooter, hindi ka nakakambyo, wala kang gagawin, uupo ka lang, papatong mo paa mo dito, gas and go, tas preno, yun lang. At dito sa Pinas, no, kung saan napaka-traffic talaga, mas mabisa na naka-automatic scooter ka. Gas and go, uupo ka lang, bababa mo paa mo pag kailangan bumalanse. Yun lang, wala kang cambio, wala kang clutch. Sobrang ang iintindihin mo lang sumingit sa mga traffic. Yun yung pangatlong buying point dito kung bakit ang dami naka Honda Click. Dahil madali siyang gamitin sa kadahilanang siya ay isang automatic scooter. At pangapat naman na rason kung bakit ang dami naka Honda Click dahil dun sa kanyang reliable engine. So alam naman natin, no, mga buddy, na ang Honda is Honda. So nandyan na yan, hindi pa ako buhay. Andyan, ilan ta? Napakatagal na ng Honda sa industriya at subok na yung engine yan. Kung talagang aalagaan mo, talagang hindi yan masisira. No? Kung ang change oil mo is 1K to 1.5, putya na pa kapati, walang magiging problema ang motor mo, promise. Kaya yun yung mga pinapayo ko sa mga tropa na may nabago sa motorsiklo na bantayan mo ng pinakamahalaga yung langis dahil yan ang buhay ng motorsiklo. Yan yung dugo niya mga padi. So kailangan papalitan nyo 1K to 1.5, ulit ako. Lagi nyo tatandaan yan. Dahil sa mga previous na motor natin, dati nung una ako nagka-motor, kwento ko lang, no, 2 times a year lang ako magpalit ng langis. Putya, lagi ko na sa pagawaan kasi hindi ko alam Kala ko pag motor, yun na yun. Pag binili mo, yun na yun. Gamit ka na, gas and go. So hindi pala gano'n, may mini-maintain pala. Kaya nung nabili natin si Pepper, which is yung NMAX natin, talagang pinalagaan ko sa langis yun. Hanggang ngayon, 50K odo, walang kahit anong tunog dun sa engine niya. Binuksan yung engine, sobrang linis. Dahil nga, syempre, 1K to 1.5 yung ating change oil and
interval. At yun yung pang-apat na rason mga padi kung bakit ang dami ng naka-Honda Click dahil doon sa engine ng Honda. Pang-limang dahilan kung bakit ang dami naka-Honda Click, hindi natin maikakaila na talagang pogi din naman yung Honda Click. Stylish design na napakaangas sa sobrang agresibo. So makikita natin, napakadaming Honda Click ngayon na gwapo. Lalo yung mga Indo concept. Sobrang dami mong pwedeng gawing look dito sa Honda Click. Isa pa pala no, yung tibay na ito. Ayan no, kala mo ganun lang yan. Pucha, may napanood ako, bumangga siya sa auto no. Yumupi yan. Tapos pagbunot, pucha, gumanon lang. Wala, sobrang tibay. Hindi man lang nabasag no, yung kanyang fender. At pang-anim natin, kung bakit napakaraming Honda Click users mga padi, hindi din naman natin makakaila na ang resale value ng Honda is hindi basta-basta bumababa. So kunyari, bumili ka sa kasa. Siyempre, pag labas mo ng kasa, depreciated na yung value nun, pero hindi siya ganun kababa. So sa mga years na gamitin mo siya, kung maalaga ka, is mas mahal mo pa siyang maibebenta. Siyempre, hindi naman natin masasabi kung pag bumili tayo is yun na yung motor natin. Pag may lumabas na bago, makakaisip ka na minsan ibenta mo yon, o pag may emergency, may ibenta mo yung motor mo. So hindi basta-basta bumababa yung value dahil nga isa siyang Honda brand. At yun yung isang masasabi natin na talagang solid investment din talaga. At ang pampito na buying point natin mga padi kung ba't ang dami naka Honda Click, dahil sa kanyang design ng panel gauge na fully digital. Ayan, like na sinabi natin kanina. And mga ilaw niya, LED na, wala nang bulb type, maski isa. Hanggang signal light, tail light. Ayun yung kanyang tail light to. Ganun pa rin naman, di nagbago doon sa previous na Honda Click. Same na same pa rin siya. Kasi sa Yamaha mga padi, LED yung ilaw, pero doon lang yun sa headlight. Yung tail light ng Yamaha minsan is bulb type pa. Signal light nun, bulb type all the way. Dito sa Honda Click is LED na po lahat yung kanyang ilaw. Kaya yun din yung isang factor na nagbibigay ng hudyat na sa Honda Click ka pumunta. Honda Click na yung bilin mo. At yun yung ating pampito rason kung bakit ang dami naka Honda Click. Kung i-compare mo yung halaga ng Honda Click versus Yamaha, is mas mura talaga yung motorcycle ng Honda. Pero mas maganda yung ibang mga features, like yan, yung mga ilaw, mga display. Kasi sa Yamaha, analog, yung di kamay pa yung panel gauge. Dito is fully digital na. At pangwalo mga padi no, sa rason kung bakit ang daming naka Honda Click is yung kanyang weight. So magaan, kahit sino pwedeng magdala. Nanay mo, tita mo, ate mo, kuya mong tomboy, kahit hindi ka masyado kalakihan tao, napakagaan lang niya. Sa weight niya, sa curb weight niya na 111, approximately 111 kilograms, napakagaan niya. Sa mga traffic is hindi ka mamomblema pagka tutukod ka, kasi nga magaan lang yung motor, so hindi ka mahihirapan. Easy lang siya gamitin kahit sa masikip na lugar. Sa atin 5'6" yung height natin, yan, flat foot ako. At yun yung isang buying point. So kahit sino kasi pwede gumamit ng Honda Click. Hindi ka man kalakihan, matangkad ka man, payat ka man, malaki ka man, chubby ka man, o kahit ka pa, lola ka man, no? Kayang-kayang dali ng lola to o lolo. Ayun yung pangwalo na rason kung bakit ang dami ding naka Honda Click. So pang 9 natin na dahilan, ayun yung isang rason kung bakit ang dami ding naka Honda Click, dahil nga sobrang reliable niya no pagdating sa pang-araw-araw mong buhay, kasi ang dami niyang storage. Dito sa unahan, pwede kang maglagay bigas, isda, eco bag na malaki, something na ganyan. Sa loob, yung mga personal mong gamit na hindi pwedeng mabasa o hindi pwedeng nandito sa labas dahil kanakaw-nakaw. Ayun yung isang solid din dito sa motorsiklo na to. Ang dami niyang pocket. Ayan, 1, 2. Tapos additional ka pang top box dito. So sobrang dami mo nang maikakarga. At ang panghuli at pang-10 na dahilan kung ba't ang daming naka Honda Click ay dahil sa kanyang aftermarket parts. So yung mga parts niya, genuine o aftermarket, hindi kayo mauubusan dahil Honda yan. Kahit saang motor shop ka pumunta mga padi, makakahanap ka ng parts ng Honda. Kaya kung dumating man yung pagkakataon na magkaroon ng sira ang iyong Honda, is hindi ka mamumblema. Yun yung isang rason kung bakit ang dami din na naka Honda Click. Dahil sa availability ng kanilang motor parts o aftermarket parts. At isa pa, napakadami mong pwedeng gawin na pampapogi dito sa Honda Click. Napakadami. Sa TikTok, nakikita ko ang papogi ng mga Honda Click na naka-Indo concept. Pakadami nun, napakapogi. Nakakita ko sa kalsada. Minsan nga, parang ang sarap magka-Honda, tapos gagawin mong ganon. And dyan mga padi, no, pagka pumunta kayo sa kasa, bali nagtanong tayo sa tropa ko magkano yung Honda Click ngayon. At ang Honda Click ngayon ay tumataginting na, where is it? Ayan, Honda Click 125 version 5 standard. So wala naman masyadong binago doon. At ang presyo niya is 84,500. Doon naman sa Click 125 B5 na SE is 87,000. Yun yata yung bronze yung mags, pati bronze yung kanyang grab bar.
So yun lang ata yung pinagkaiba ng dalawa. So yun no, sa halagang 84,000 is meron ka ng Honda Click. Nandun na lahat ng mga kailangan mo. Ano, Doy? Sige, Doy. Ay, teka lang. Salamat ha. May naiiwan pala ako dyan. Ang dami pa naman gusto ko. Ayun, may isa shoutout ka ba? Ayan yung may-ari mga padi, si Papa Bry. Shoutout po sa kanyang pamilya. Shoutout sa family ko. Sa mga efforts. Yung. Salamat ah. Thank you, thank you. Okay boy, salamat. So ayun mga padi, maraming salamat sa tumapos ng video. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Facebook, TikTok, meron tayo dyan, automatic lang. Hanggang dito na lang ako. Yee! I'm out! Babush! Woo! Pow!